Hello guys, may ipapakita na naman akong klase ng kisame sa inyo. Kung yung last time na pinakita ko sa inyo is gawa sa PVC ceiling panel yung kanyang kisame sa kanyang terrace, ito naman ipapakita ko sa inyo is gawa naman sa PyCem board or yung fiber cement board. Mas kilala ito sa pangalan na Hardiplex. Alam niyo ba dito sa Pilipinas, halos lahat ng kisame dito sa bahay sa Pilipinas ay gawa sa Hardiplex. Especially kung sa loob ng bahay mismo ang ginagawa ng kisame. Bakit ba laging Hardiplex ang pinipili ng mga bahay na nagpapagawa ng mga kisame sa kanilang bahay? Tara, samahan niyo akong alamin kung ano nga ba yung advantage at disadvantage ng Hardiplex o yung PyCem board na tinatawag nila. Unahin natin yung advantages ng PyCem board or yung Hardiplex. Unang-una dito sa listahan natin ay yung easy to install. Yan, napakadali lang tong ilagay din mga kababs. Basta ba yung makukuha nyong gumagawa is talagang marunong dito sa paggamit ng PyCem board or yung Hardiplex. At ang pangalawa sa listahan ng advantage ng isang PyCem board ay long lasting. Nagtatagal talaga itong kisaming to. Pag ito talagang ginamit mo, talaga naman 30 years to 40 years talagang okay na okay pa tong ganitong klase ng kisame. Ang pangatlo naman ay termite proof o yung hindi siya inaanay. Yan ang maganda sa isang kisaming katulad ng Hardiplex. Ang pang-apat naman ay water resistant siya. Napakaganda nito lalo na pag minsan may tuloy yung bubong natin. Hindi yan basta-basta masisira dahil hindi naman kasi gawa sa kahoy ang PyCem board. Ang PyCem board ay made of sand, cement, and cellulose fibers. At syempre yung palimang advantage ng isang Hardiplex is fireproof siya. Yes, tama ang dinig nyo, hindi yan nasusunog. Napakalaking tulong yan kung fireproof yung kisame sa bahay, di ba? Pagkatapos natin malaman ang advantage ng isang Hardiplex, punta naman natin ang disadvantages ng ganitong klaseng kisame. Pero bago yan, paki-follow naman po yung aking Facebook page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog. At kung mahilig naman kayo manood sa YouTube, huwag niyo naman kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel and click the notification bell. Siyempre, meron din tayong TikTok account. At eto na nga yung disadvantage ng isang Hardiplex. Kung magpapagawa kayo ng kisame at Hardiplex ang gusto nyong ilagay, kailangan yung manggagawa, yung skilled workers talaga, yung may alam talaga kung paano ikabit at ilagay itong Hardiplex. Dahil kung hindi professional maglalagay or magde-design ng Hardiplex sa inyong kisame, ay madali lang kasi itong mag-crack. At ang pangatlong disadvantage ng Hardiplex, kailangan meron kang proper tools to use para makapag-install ka na maayos sa Hardiplex. At ang pangapat naman, you need proper spacing support to prevent breakage. Yan, kailangan yung pagkakapitan nito is nasa tamang spacing sila. At syempre yung panglima, matrabaho talaga yan kasi maglalagay ka pa ng skim coat, epoxy para mawala yung mga guhit-guhit, tapos pipinturahin pa yan. Pero sulit na sulit yan kung marunong yung gumagawa ng iyong kisame. At kung may plano kayong magpagawa ng kisame sa loob ng inyong bahay, pwede nyong i-consider tong Hardiplex na sinasabi ko. Dahil hindi naman kayo mapapahiya sa quality talaga nito. Hanggang dito na lang. Thank you!